Kamusta po kayo? Hello po mga kababayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, si Kamanong po, at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong banat ni Jay Sonsa dito po sa DPWH Secretary na si Vince Dizon. Ito po ay kumakalat na po at pinag-uusapan sa social media. At pakinggan din po natin yung balita. Unahin po muna natin basahin ito, mga kababayan. Ayon po kay Jay Sonsa, mga kababayan, basahin po natin, ang galing, sabi niya, ang galing ng DPWH Undersecretary Vince Dizon. Gumastos ng bilyones sa EDSA rehab. Wala pang isang taon, sira na. Jay Sonsa, broadcaster. Mga kababayan, ang galing ng DPWH Undersecretary Vince Dizon, gumastos ng bilyones sa EDSA rehab. Wala pang isang taon, sira na. Bilyones. Yan po ang banat ni Sir Jay Sonsa. At pakinggan naman po natin ang balita, mga kababayan. Diyan po sa ginawa po nilang pag-aayos na bilyones ang pinondo sa EDSA. Wala pang isang taon, sira na. Pera na, ganon. Pera na. Yes, sir. So December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m., 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. A few moments later. Wala pang isang taon mula nang ayusin pero tad-tad agad ng lubak ang ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bagong aspalto kasi nabakbak dahil sa ulan. Nakatutok si Oscar Oida live. Oscar. Yes, Vicky, wala masyadong pagbaha sa Metro Manila ngayong araw. Pero ang mga naging pag-ulan nitong managdaang araw, nag-iwan ng ilang bakbak na kalsada sa EDSA. Matapos humupa ang mga pag-ulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natadtad na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan, lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng Phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginastosan ng 1.2 bilyong piso. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng DPWH ukol sa mga nasirang bahagi ng EDSA. Samantala, Yan po mga kababayan, mahigit 1 bilyon, 1.2 billion. Pero ulan lang po ang katapat, bakbak na po ang kanila pong 24/7 na pagtatrabaho sa EDSA. At yan po ipinagmamalaki ni Vince Dizon. Ang proyekto po nila sa EDSA, wala pang isang taon, December, noong umpisahan, Agosto pa lang po tayo ngayon. Mga nasisira at nababakbak na. Tuloy-tuloy pa po ang pag-ulan sa ating bansa dahil panahon po ng bagyo. Hindi po ba? At panahon na naman po ng pagbaha sa ating bansa. At maaalala na naman natin ang flood control na proyekto ng mga magnanakaw na politiko di umano sa ating bansa. Katulad po niyan, gaano kalaking pera po? Bilyones. 1.2 billion. Pero anong klase pong espalto ginamit?
Ulan lang, bakbak na. Ano po ba ginamit dyan? Kanin? Gaw-gaw? Ano kaya mga kababayan? Ang ginamit dyan na pandikit. Isang dali lang po, bakbak. At ngayon, gagastos na naman po. Siyempre, gagastos na naman. Sira eh. Kasi po, ganun po talaga eh. Easy money yata. Taon-taon po kasi may budget. Excuse me po. Taon-taon po kasi may budget po ang DPWH. Malaki po ang budget ng DPWH. Hindi po Billion po. Trillion pa nga. Baka trillion pa taon-taon ang budget ng DPWH. Kaya taon-taon po may pera. Taon-taon po may proyekto. Bakit mo titibayan? Hindi kaya, bakit mo titibayan ang proyekto mo? Taon-taon may budget. Hindi kaya, easy money. Kaya nga po, binanatan ngayon Binanatan po ni Jay Sonsa. Totoo naman po yung sinasabi ni Jay Sonsa. Anong klaseng trabaho yan? Bilyones ang budget, tapos wala pang isang taon, hindi mala nakalimang taon yung proyekto mo. Hindi po ba para naman makatipid ang taong bayan, makatipid ang taxpayer, at sa susunod na taon, iba naman ang gagawin? Pagka ganyan, ginastusan mo ng bilyones. Pagka gadaw ulan, may masisira. Hindi na tayo mawawala sa EDSA. Puro EDSA na lang ang ating tututukan. Hindi po ba? Nasaan ang standard? Nasaan ang trabaho na pagiging sinasabing may quality? Wala bang quality standard dyan? Wala ba? Hindi po ba? At kung sino man ang contractors niyan, mga kababayan, dapat pong maimbestigahan din. Hindi po ba? Sino kaya mga contractors niyan? Hindi po ba? Bakit ganyan ang standard ng pagkakagawa? Mukhang low standard. Mukhang maraming kumita. Di umano. Hindi kaya nagamitan ng porsyento yan? Nagtatanong lang po tayo. Hindi kaya malaking porsyento pong bahagi riyan na pagparti-partihan? Dahil usong-uso po ngayon ng malalaking porsyento sa mga proyekto, lalong-lalo po sa DPWH. Hindi po ba? Yan ang issue ngayon ng bansa yung komisyon. Kaya dapat po yung mga ganyan pong proyekto, dapat iniimbestigahan po yan. Pero sa panahon po ngayon, hindi naman po tayo makakita ng investigasyon. Lalong-lalo kung sila po ang pumapalpak. Nakakita po ba tayo na tinututukang imbestigahan ang malawak ang korupsyon? Hindi po ba? Lalong-lalo po sa DPWH, piling-pili lang po ang iniimbestigahan dyan. At puro po salita lang. Meron pong isang tao na punong-puno na raw po patong-patong na kaso hanggang ngayon malaya. Yung tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Hindi po ba? Wala po tayong mahita pagka ganyan ng gobyerno. Pagkakakampi, pagkakaalyado, lusot sa anomalya. Hindi po ba? Kaya yan po mga kababayan, ang sinasabi pong legasiya, isa sa legasiya nila, matitibay. Matitibay po ang mga pagmumuka. Di umano. Hindi ang proyekto ang matibay. Ang mga pagmumuka. Di umano ang matitibay at makakapal. Hindi po ang semento at espalto ang makakapal sa proyekto nila. Ang kanila pong mga pagmumuka. Di umano. Espalto na lang, titipirin mo pa. Mambihira. Maraming salamat po mga kababayan sa inyo pong lahat na nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyong mga comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At thank you rin po sa nagbibigay ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio from Canada. Kay Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Ani Jo. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA. Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA. Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA. At Romulo Di Benagracia from Bacolod City. Kingston from Hong Kong. Jake Yahud from California, USA. Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Celona from Sydney, Australia. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At muli po mga kabayan, taste lang po tayo at doble ingat po. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.